Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon at lindol ngayong araw, October 13, 2025, Monday. Unti-unting lumalakas ang low pressure na minomonitor natin dito sa may Timog Silangan at inaasahan na ito ay magiging isang bagyo sa mga susunod na araw habang ito ay kumikilos palapit sa ating bansa. May lindol na naman na naganap sa may Bogo City, Cebu ngayong umaga lang mismo. Alamin natin ang pinakabagong detalye sa mga ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa ulat ng Pag-asa ngayong araw, easterlies ang patuloy na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Karaniwan itong nagdudulot ng mainit na panahon sa umaga, ngunit nagiging sanhi ng pag-ulan at thunderstorm sa hapon at gabi, partikular sa mga rehiyong nasa silangang bahagi ng bansa. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Rizal at Quezon, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dahil dito, mataas ang posibilidad ng flash floods at pagguho ng lupa, kaya paalala sa mga residente na manatiling alerto lalo na kung nakatira sa mga mababang lugar at bulubunduking bahagi. Para naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may localized thunderstorm. Karaniwang tuwing hapon at gabi mararanasan ng mga biglaang buhos ng ulan, kaya't mahalaga pa ring maging maingat dahil maaaring magdulot ito ng pagbaha lalo na sa mga lungsod at mababang lugar. Sa Mindanao, localized thunderstorm din ang inaasahan, kaya't may posibilidad ng biglaang pag-ulan at thunderstorm kahit walang malakas na weather disturbance. Hindi dapat baliwalain ang ganitong kondisyon dahil maaari pa rin itong magdulot ng flash floods at landslide. Sa kondisyon ng hangin at karagatan sa Luzon at Visayas, panayad hanggang katamtamang hangin mula silangan hanggang hilagang silangan ang iiral. Katumbas nito ang slight to moderate coastal waters na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Mindanao naman, banayad hanggang katamtamang hangin mula hilagang silangan hanggang hilaga ang umiihip at may parehong taas ng alon. Pinapayuhan ang mga mangingisda at may maliliit na bangka na iwasan ang paglalayag kapag may thunderstorm, lalo na sa silangang bahagi ng bansa kung saan kadalasang mas maalon ang karagatan. Ayon sa mga international weather models, ang kasalukuyang low pressure area na minomonitor natin ay nakita sa layong 2,450 kilometers sa silangan ng southeastern Mindanao. Sa mga susunod na araw, inaasahang kikilos ito pahilagang kanluran at posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Habang nasa karagatan, inaasahang lalakas ito at magiging isang tropical cyclone. Base sa kasalukuyang track forecast, mataas ang posibilidad na tatahakin ito ang direksyon patungong extreme northern Luzon o Taiwan area. Ngunit dahil malayo pa ito, maraming pwedeng magbago sa kilos at direksyon. Posible rin itong bumaba ng bahagya at tumama sa northern Luzon o kaya'y kumilos pahilaga at hindi direktang makaapekto sa bansa. Magkakaiba pa ang forecast ng iba't ibang weather model sa ngayon. Ang European model ay ipinapakita na ang direksyon ng bagyo ay sa may extreme northern Luzon at sa GFS naman ipinapakita na ito ay posibleng dumaan sa Taiwan. At mas malakas na bagyo ang sinasabi ng GFS pero lahat ito ay hindi pa sigurado. Ito ay mga potensyal na mangyari at malaki pang chance na magbago ang lakas at direksyon ng nasabing bagyo. Kapag ang sistema na ito ay nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawaging Bagyong Ramil. Dahil hindi pa tiyak ang galaw ng sistemang ito, mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pag-antabay dito sa ating channel upang agad tayo ay makapag-prepare kung kinakailangan at kung tayo ay nakatira sa lugar na higit na maaapektuhan ng banta ng bagyo. Ngayon naman ay dumako tayo sa pinakabagong lindol na naitala ngayong October 13. Bandang 1:30 ng madaling araw, isang tectonic earthquake na may lakas na magnitude 6.0 ang yumanig sa Bogo City, Cebu. Ayon sa ulat ng PBOX, ang epicenter ng lindol ay nasa karagatang malapit sa hilagang bahagi ng Cebu at may katamtamang lalim. Malakas itong naramdaman sa Bogo City at Karatig Bayan, San Remigio, Tabuelan at Medellin. Maging sa ilang bahagi ng Central Visayas, maraming residente ang agad na lumabas ng bahay bilang pag-iingat sa posibleng aftershock. Wala pang naiulat na malaking pinsala o casualty, ngunit nagpapatuloy ang assessment ng mga lokal na otoridad sa mga gusali at infrastruktura upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
Mahalagang tandaan na hindi ito ang unang malakas na lindol sa lugar. Noong September 30, isang magnitude 6.9 na lindol ang tumama rin malapit sa Bogo at nagdulot ng structural crack sa ilang gusali. Ayon sa mga seismologist, ang lindol ngayong araw ay posibleng bahagi ng extended aftershock sequence ng naunang malakas na pagyanig. Kahit walang inilabas na tsunami alert, pinapayuhan ang mga residente sa baybayin na maging alerto at lumayo agad sa dalampasigan kung may abnormal na galaw ng dagat. Hindi lamang Cebu ang nakaranas ng pagyanig nitong mga nakaraang araw. Noong October 10, isang napakalakas na lindol na magnitude 7.4 ang tumama sa karagatan ng silangang bahagi ng Davao Oriental bandang 9:43 ng umaga. Dahil sa mababaw na lalim ng lindol, malakas ang epekto nito sa Davao Region at kalapit na mga lalawigan. Agad naglabas ng tsunami warning ang Pacific Tsunami Warning Center. Libo-libong residente sa mga baybayin ng Davao Oriental, Davao de Oro at Davao Occidental ang mabilis na inilikas upang makaiwas sa panganib ng posibleng pagtaas ng tubig. Makalipas ang ilang oras, bandang 7 PM ng gabi, isang magnitude 6.8 na lindol ang muling tumama sa halos kaparehong lugar. Tinawag itong doublet earthquake, dalawang magkalapit na malalakas na lindol na naganap sa loob ng isang araw. Daan-daang gusali ang nasira, kabilang ang mga paaralan, simbahan at kalsada. Maraming struktura ang may malalaking bitak at kasalukuyang isinasailalim sa structural inspection bago muling payagang gamitin. Mula noong Friday, patuloy ang aftershock sa Davao Region. Karamihan ay mahihina hanggang katamtaman ng lakas, ngunit sapat upang maramdaman ng mga residente. Pinayuhan ng PBOX ang lahat na maging alerto at huwag munang bumalik sa mga gusaling may pinsala hanggang hindi ito nasusuri ng mga eksperto. Noong Sabado, October 12, dalawang magkaibang lindol din ang tumama sa bansa. Bandang 5:32 ng hapon, isang magnitude 5.0 na lindol ang naitala sa Zambales. Ang focus nito ay malalim kaya malawak ang naramdamang pag-uga mula Pampanga, Bataan, Tarlac hanggang sa ilang bahagi ng Metro Manila. Wala namang naitalang malalaking pinsala, ngunit nagdulot ito ng takot sa maraming residente. Sa gabi ring iyon, isang magnitude 6.0 earthquake ang tumama offshore ng Surigao del Sur. Ito ay bahagi pa rin ng aftershock field ng Davao Oriental Doublet. Ramdam ang pagyanig sa Caraga at Davao Region, ngunit walang inilabas na tsunami warning. Maraming pamilya ang pansamantalang lumikas sa mas mataas na lugar bilang pag-iingat. Kung susumahin, sa loob lamang ng ilang araw ay tumama ang malalakas na lindol sa tatlong pangunahing rehiyon ng bansa: Davao Oriental noong October 10, Zambales at Surigao del Sur noong October 12 at Cebu ngayong October 13. Ito ay malinaw na indikasyon ng aktibong fault system at subduction zone sa Pilipinas na bahagi ng Pacific Ring of Fire. Hindi ito dahilan para matakot, kundi paalala na dapat palaging handa ang bawat pamilya at komunidad sa ganitong mga sitwasyon. Ito ang paalala sa atin ng mga kinauukulan. Kailangan natin maging alerto sa galaw ng dagat kung nakatira sa coastal areas. Kahit walang tsunami alert, anumang abnormal na pag-urong o biglang pagtaas ng tubig ay senyales na dapat lumikas. Iwasan ang pananatili sa mga gusaling may bitak o structural damage. Magpatulong sa mga eksperto para sa assessment bago bumalik. Bantayan ang senyales ng pagguho tulad ng pagbitak ng lupa, pagdumi ng tubig sa sapa o malakas na kaluskos mula sa bundok. Maghanda ng emergency go bag na may pagkain, tubig para sa 3 araw, flashlight, power bank, first aid kit at mga mahahalagang dokumento sa waterproof pouch. Makinig lamang sa mga opisyal na abiso ng PBOX, Pag-asa at mga lokal na otoridad. Huwag maniwala agad sa mga kumakalat na maling impormasyon online. Habang ang easterlies ang patuloy na nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, sabay naman nating hinaharap ang aktibong seismic activity sa iba't ibang rehiyon. Mahalaga ang tamang impormasyon at kahandaan upang maiwasan ang pinsala sa ganitong mga sitwasyon. Patuloy nating susubaybayan ang mga weather update ng Pag-asa para sa lagay ng panahon at mga abiso ng PBOX para sa lindol. Manatiling alerto, kalmado at handa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at mag-ingat po tayong lahat.